Hello, good morning mga kalaro. At narito na naman tayo sa kusina para maglaro ng ating tanghalian. Ang menu natin ngayong araw ng linggo ay pork chop na binagoongan. Pilipino po dito. Mga nanay, tatay at ate kuya sa ating pang-araw-araw kung minsan ay kapos ang ating bulsa. Ito ay napakasimple lang. Kung gusto niyong paramihin dahil kapos sa budget, damihan lang natin ang bagoong. Ito may bagong gisado na ako, damihan lang natin. Kahit isang pork chop, kung gustuhin natin damihan, dagdagan lang natin ang panggisa, kamatis, sibuyas. Ito, ang panggisa natin. Bawang, sibuyas, kamatis, luya. Yan. Kung gusto natin magtipid, dagdagan lang natin yung mga panggisang yan. Pampalasa lang yung, kung sakasakaling kapos talaga, pampalasa lang yung ating baboy, makakaraos na. Ayan, ang mga panangkap, may kaunting suka yan para tumalab yung lasa. Ground black pepper, magic sarap, at liquid seasoning. Yun lang ang ating panangkap ng ating binagoongan na pork chop. Napakasimple lang. Okay, punta na tayo sa kusina. Okay, habang pinapainit natin yung ating kaldero, ito walang problema kahit medyo madami-dami ng kaunting mantika kasi palulutangin mo sa mantika yung binagoongan mo. Ito, mainit na yung ating kasirol pala. Kawali. Sunod natin yung ating onion. Ayan. Kaya laging ganitong ginagawa ko ay dinidemo ko para sa ating mga bagong taga-subaybay sa gustong matutong magluto. Step by step lang ating ginagawa para matuto tayo. Ayan, laging isunod na natin tomato at ginger. Hindi na sabay silang dalawa. Lagyan na natin ng kaunting black pepper. Ayan na. Kahit hindi mo masyadong igisang kamatis kasi
Lalagay mo yung pork chop, matatagal yun. Lalambot yun. Lalagyan na natin ng bagoong. Isa, dalawa, tatlo, apat na kutsarang bagoong. Haluin natin. Ayan na. Ganun ang kalalabasan. Ating ginisa. Ayan, ginisang bagoong. Bago isasapin natin itong pork chop. Ayan. Ayan. Lagyan lang natin ng half glass water para lumambot yung ating baboy. Matutuyo mo itong tubig, matitira yung mantika at saka yung ginisa, magkakaroon lang ng ano. Yun ay malambot na. Tapos lagyan natin ng kaunting suka. Ayan. Ay, itong suka ako ay talagang ginawa ko lahat ng panangkapatan nandiyan na. Luya, bawang, sibuyas, sili, tanglad. Yan. Pinaka-preserve lagi ako rito. Lagyan natin ng kaunting bagoong pa sa ibabaw. Yan. 15 to 20 minutes. Okay. 15 to 20 minutes luto ang ating pork chop na binagoongan. Ayan, habang inahantay-antay natin, anong gagawin natin? Hindi, magkwento na lang tayo. Kasi ang pork chop, maraming luto yan. Pero sa Pilipino talaga, alam mo naman tayo napakahilig natin sa bagoong. Katulad nito, pork chop na binagoongan. May nilaga kang okra o nilago kang talbos kamote. Lalong-lalo na tayo sa probinsya. Ayun, papanoorin lang natin yung pork chop, kukunin natin yung iginisang bagoong, sasawsaw natin sa okra at talbos kamote. Tapos ang kainan, di ba? Kasi yung bagoong natin, maraming ipinapares tayo yun kahit anong klaseng gulay, pwede natin siyang kainin. Kaya pag naggisa tayo ng katulad niyang pork chop na binagoongan, damihan lang natin yung bagoong. Ang purpose ng suka nun, hindi siya mapapanis basta kahit na may kamatis. Kasi yung suka, yun ang target mo ron. Lalagyan mo ng suka, kahit ilang araw andyan, hindi mapapanis. Kasi may suka siya. Pwede na natin baliktarin at kumulo na ng kumulo. Okay. Ituloy natin ang apoy. Lagyan natin ng 2 pirasong laurel leaves.
Oo, parang medyo mabango-bango naman. Todo natin ang apoy para ma-reduce yung ating tubig na inilagay. Kailangan ang matitira dun yung katas lang talaga ng ating ginisa, yung mag-oil siya, walang tubig para hindi basta-basta mapapanis. Kaya lang hindi naman natin puwedeng hindi lagyan ng tubig at hindi natin mapalambot yung ating pork chop. Ay yung purpose dun, estimate mo na matuyo man yung tubig, malambot na yung karne mo. Ang bagoong din, katulad ng gisa ka, mayroong natira, puwede mo rin ipare sa kare-kare. Oo, puwede mo ipares yun sa kare-kare. Kahit na hindi ka na nagluto ka ng kare-kare, may natira kang binagoongang pork chop, okey, match mo na yun dun, puwede na yun. Masarap ang kare-kare pero kaya lang, medyo matagal-tagal ang magpalambot nun. Kailangan palambot ka muna bago i-prepare mong iluluto ng kare-kare. Pero minsan gagawin natin 'yan dito. Panglasang Pinoy ang ating ginawa ngayon, binagoongan na pork chop. Mhm. Hala, hindi ako makagaluto ng maraming ano kasi wala naman akong paglalagyan ng aking niluto kundi para sa amin lang, ilan lang kami ngayon dito. 'Yun, pero kung nandito yung mga ano, 'yan dadamihan natin ng luto. Masarap din sana ang pork chop gawin natin ng ginawa na pala 'yan, oo, ginawa ko na minsan dito 'yan. Mag-isip ulit tayo ng panibago sa pork chop. Sa ating pagluluto araw-araw ay ito'y inaano ko talaga, gusto ko iparating sa mga hindi masyadong marunong magluto, lalong-lalo na talaga sa wala pang kaalaman. Oo, matututo tayo basta panoorin natin ang ating video, step by step naman ang ginagawa ko. Oo, matututo tayo, lalong-lalo na pang Filipino food, marami akong halos Filipino food ang ilalabas ko kasi nandito tayo sa Pilipinas. So, okey lang nung araw ako'y nasa abroad. Minsan nami-miss ko nga yung mga ala-ala sa abroad. Matagal-tagal din kasi ako sa abroad. Katulad ngayon nagkakagulo na sa Middle East. Medyo nakakatakot na. Almost 13 years ako, 1984 to 1996 ako every year umuuwi ako. Pero yung haba ng pinagtrabaho ko dun, almost 13 years. Ayan, nagtrabaho rin ako sa USMTM ng Saudi Arabia. Lalong-lalo na ngayon, nakakatakot na ngayon ang US. Pinupunteriya ng mga kalaban. Yun nga, nung nag-exit ako 1996, 96, katatapos lang ng giyera ng Iraq, Iraq Kuwait. Yung aming base sa Riyadh nakitahan ng bomba kaya kami ay pinalipat kami ng aming nakakataas dun sa aming compound. Oh, ayan na, wala na, ginawa ko na, nag-exit na ako. Umuwi na lang ako kaysa masabugan tayo ng bomba.
Ewan ko lang kung mapapanood yung mga kasama ko, mga kasama kong nasa Saudi nung araw, sila mga kumpare ko, mapanood yung aking vlog. At saka yung mga kasamahan ko rito sa Philippine Village nung araw, buhay pang Philippine Village. At itong Kanyonul, ang huling-huli kong trabaho, Kanyonul, Batangas, Laurel, Batangas, yung nakadungaw sa Taal. Ayan, baka mapanood nyo ako. Pakipindot na lang ang ating subscribe button para dumami ang ating ano. Ayan, malapit na. Marireduce na yung ating bagoong. 10 minutes. 10 minutes, malambot na yung ating pork chop binagoongan. Nung ako'y nagtatrabaho sa kanyo doon nung araw 1998 o 1997 to 90. O 1998 ba? O 1998. Ayan mga ayan lang nung panahon na yon talagang ano na rin ako sa sarili ko, sabi ko tama na siguro mga muhan ng mga muhan. Kaya nung umalis ako sa Canyonwood, nagtayo ako ng sarili kong business, nagtayo ako ng club sa Baclaran. Oo, sa malapit lang diyan sa Protasio Hospital, nagtayo ako ng club ng Wild Star. Tinayo ko nung araw. Ayun, tumakbo rin ng 6 na taon. At least nakatulong din sa aking pamilya na kapag patapos din ako ng isang accountancy at 2 HRM, isang criminology at isang computer technician na napatapos ko rin. Kaya hindi rin ako nang hinayang na kahit na nawala yung business ko, at least tumakbo ng 6 na taon. Ito na. Okay na, na-reduce na. Wala nang tubig, mantika na lumalabas. Oh. Hindi na kailangan mag-asin. Talagang bago nga. Ayan na. Malambot na. Ayan ang lumabas. Oh. Mantika. Ayan. Ayan ang lumabas. Okay, doon na tayo sa dining. Okay, nakatapos na naman tayo ng isang umagang pagluluto. Ito ang ating pork chop. Oh. Ayan, oh. Yung malapad. Lambot na. Oo. Ilang minutes lang yan, lambot na. Number 1, yung ang binagoongan natin na pork chop, sabi ko nga sa inyo, ito, maubos ba yung laman, i-separate nyo lang yung binagoongan na, ayan, nagmamantika-mantikang bagoong. Kahit anong klaseng gulay, maglaga ka lang, patakan mo lang nito. Lalong-lalo sa okra, paborito ko yung okra, talbos kamote. Yan ang Filipino food, probinsyadong probinsya talaga yan. Yan ang masarap kainin ng may bagoong. Okay, maraming salamat ulit sa aking taga-subaybay dyan. Natapos na naman ang atin ng isang araw ng pagluluto.
Huwag lang natin kalimutan ang ating subscribe button at like. Maraming salamat ulit sa aking mga taga-subaybay. Nakaraos na naman tayo. Goodbye.